Maayong buntag sa inyo nga tanan. Ako nga pala si Ria. Minsan sa buhay, akala natin ay madadaan natin ang lahat sa pera. Pero nagkakamali tayo. Hindi kasi ganyan dito sa probinsya namin. Yan ang natutunan ng husband ko simula nang maligaw siya rito. Para lubos niyong maintindihan, halina't sabayan niyo akong balikan ang aking kwentong pag-ibig. Abala sa pag-aayos ng mga paninda si Ria nang biglang may pumasok na lalaki sa karinderya niya. Nakatuksido at halatadong hindi ito taga roon sa kanila. Habang sumisilip sa oras sa mamahaling relong suot nito, ay mapapalunok ka na lang habang pinagmamasdan ang perpektong hugis ng panga nitong makikitaan ng dumadaloy na pawis na parang diamanteng kumikinang habang dumadaloy roon. Ngunit nabalik sa ulirat ang dalaga nang bigla itong tumingin sa kanya at diretsong naglakad. Agad nang initian ni Ria ang lalaki habang inihahanda ang sarili para hindi nito mapansin na halos mabasa ng panty niya dahil sa kapugian nito. Maayong buntag, sir. Ano pong order nyo? Adobo with rice? Sinigang na baboy with rice? Pritong tilapia with rice? Or this pretty lady sa harap nyo? Napataas naman ang kilay ni Alan nang marinig ang huling sinabi ni Ria sa kanya. I'm sorry, miss. Hindi talaga ako gutom. Magtatanong lang sana. Ang malapad ng ngiti ni Ria ay napalitan ng ngiwi at pagkamot sa batok matapos marinig yon. Ganun ba, sir? Nagbibiro lang naman ako. Sige po, magtanong na kayo. Huwag lang tungkol sa math, ha? Wala rin kasi akong maisasagot. No, it's not about that. Magtatanong lang sana ako kung saan may paayusan ng sasakyan dito. Nasira kasi yung jeep ko. Ha? Meron dito. Nandiyan lang sa unahan. Kaso balita ko hindi daw sila nag-aayos ngayon kasi may paparating daw na bagyo, sir. Ganun ba? May iba pa pang pwedeng paayusan dito? Wala na po eh. Tumango naman si Alan tsaka kumuha ng 1,000 sa wallet niya at ibinigay yon kay Ria na ikinagulat ng dalaga tsaka diretsyong umalis kaya hindi na nakatanggi pa si Ria. Nang makalabas ang binatay, agad siyang naghanap ng signal na sa tingin niya ay imposibleng mahanap sa lugar na yon. Ngunit habang naglalakad-lakad ay nagulat siya nang biglang sumulpot sa harapan niya si Ria at walang pasabing kinuha ang bakanting kamay niya tsaka iniligay roon ang perang iniabot niya dito kanina. Nakangiti pang tumalikod ang babae at aalis na sana subalit pinigilan siya ni Alan. Nagkatitigan pa silang dalawa bago magsalita ang lalaki. Anong ginagawa mo? Nagtataka namang tinitigan ni Ria ang lalaki tsaka ngumiti nang makuha ang tanong nito. Binabalik ko lang yung bagay na hindi dapat sa akin. Sa'yo yung pera na yan kaya binabalik ko sa'yo. Sa'yo to. I gave you this money, so it's yours. Tinulungan mo ako. Sinagot mo yung tanong ko kaya sa'yo ng perang to. That's a tip. Ang laki naman. Tsaka kawang gawa lang naman yung pagsagot ko sa tanong mo kanina. Kahit sino naman sasagutin ko kapag nagtanong. Nah, not the way you did. Hindi mo ako niligaw o anuman. That means you're a good person. Paano ka naman nakakasiguro na hindi kita nililigaw? Napataas naman ang kilay ng lalaki tsaka napailing. Never mind. Kung ayaw mo, edi wag. Matapos sabihin ni Alan yon ay tinalikuran na nito si Ria. Napanganga naman ang dalaga sa iniasal ng lalaki. Iyon ang unang beses na may nagsungit sa kanya dahil nasanay siyang sinusuklian ng kabutihan ng mga taga roon sa kanila ang ngiting ipinapakita niya. Huminga na lang ng malalim si Ria tsaka ibinalik ang ngiti sa kanyang labi at hinayaang mahawaan ng kasungitan ng lalaking abala na sa paghahanap ng signal ng cellphone sa harap niya. Pagkarating ni Ria sa karinderya ay bumungad sa kanyang nakangiting kaibigan na si Joy. Kinikilig pa itong nagtanong sa kanya kung anong nangyari, kaya napakibit balikat na lamang siya. Anong? Ginaya pa ni Joy ang pagkibit balikat ni Ria nang sabihin yon. Sagot ba yan? Kibit balikat? Kailan pa naging sagot sa tanong yan? Dagdag pa ng kaibigan. Walang nangyari. Nalaman ko lang naman na sugo pala ni Satanas ang lalaki yun kanina. Akala ko pa naman Mr. Dreamboy ko na. Mr. Nightmare ko pala.
Sagot naman ni Rhea. Talaga? Bakit? Sinungitan ka ba niya? Ani pa ni Joy. Ano pa nga ba? Kausap ko pa. Wala man lang pasabing tinalikuran ako. Ang kapal? Sa ganda kong to? Napatili naman si Joy at nagtatatalon na para bang kinikilig pa ito sa sinabi ni Rhea. Anong nakakakilig dun? Kasi naman, mas may thrill ang ganyan, di ba? Susungitan ka niya, tapos kukulitin mo siya. Tapos unti-unti siyang mahuhulog sa'yo. Kesa sa mga driver na laging nandito sa karinderya natin na konti na lang ikaw na orderin. Mahabang litanya ng kaibigan. Napabuntong hininga naman si Rhea at saka napangiti ng mapagtantong ibig sabihin ni Joy. Ngunit agad ring napawi yon nang maisip na posibleng muling magtagpo ang landas nila ng lalaki dahil babalik rin ito sa kung saan man ito galing. Ngunit maya-maya pa'y nakita muli ni Rhea ang binata dahil sumilong ito sa karinderya nila habang abala na sila sa pagsasara dahil umuulan na at malalim na din ang gabi. Napangiti naman ang dalaga at nagmamadaling iniligpit lahat ng kailangan nilang iligpit ni Joy. Kinindatan pa siya ng kaibigan. Pahiwatig na ito na ang bahala roon para makausap niya ang lalaki kaya agad siyang lumabas at lumapit dito. Hi sir, kumusta yung jeep nyo? Ayos na po ba? Nakahanap pa kayo ng ibang talyer? Ang alam ko kasi nag-iisang talyer lang yung nasa unahan eh. Tiningnan naman ni Alan si Rhea at saka tumingin ulit sa relo niya at napahawak sa sentido. Hindi talaga akin yung jeep na yan. My car got stolen. Hindi ko alam na marami palang magnanakaw sa probinsya. Tapos binili ko yan. Kaya palang mura ng pagkakabenta. May topak na pala. Ha? Ala sir, oo nga pala. May mga manloloko po talaga dito sa amin. Hindi ko nasabi. That's why I gave you a tip kanina. Kaso binalik mo. But it's okay. Hindi ko lang talaga alam kung saan ako matutulog ngayong gabi. Napangiti naman si Rhea at saka itinuro ang karinderya nila ni Joy gamit ang dalawang braso niya kay Alan. Kumunot naman ang noon ng binata at agad na umiling bilang sagot. Napabusangot naman si Rhea dahil mas mahihirapan pala siyang kumbinsihin ng lalaki di tulad ng inaakala niya. Mas lalo siyang nawalan ng pag-asa nang bigla itong lumapit sa jeep nitong sira at nagpaulan. Agad namang kumuha ng payong si Rhea sa loob at tumakbo patungo kay Alan para payungan ito. Maya-maya pa'y naiinis na sinipa ng lalaki ang jeep at naglakad pabalik sa pinagsisilungan nito kanina na para bang hindi nakikitang nakasunod na dalaga. Pwede bang pumasok ka na lang? Ang dami mo pang arte. Pag ikaw nagkasakit, mas lalo kang hindi makakaalis dito. Tiningnan naman ni Alan si Rhea na tila ba pagkapansin pa lang nito na naroon ang dalaga tsaka nito pinasadahan ng tingin ang dalang payong nito. Naandyan ka pala. Hindi mo ba ako tatantanan? Kanina ka pa sunod ng sunod. Hindi ka ba nagsasawa? Ay, wow! Ano pala ako rito kanina pa? Hangin? Ikaw na nga tong tinutulungan para may tulugan ka. Ikaw pa tong masungit. O siya, di diyan ka matulog sa jeep mo. Bahala ka kung papakin ka ng lamok. Yeah, I'd prefer to sleep outside kaysa matulog ako sa hindi ko mapagkakatiwalaang bahay. Baka mamaya may mga daga pala dyan. Makagat pa ako. Alam mo, di ko na kailangan ng daga para kagatin ka. Kasi konti na lang talaga makakagat na kita. Diyan ka na nga. Manigas ka dyan. Gusto mo yan, diba? Matapos sabihin yon ay iniwan na ni Rhea si Alan dahil sukong-suko na siya sa angking kasungitan nito. Bumabagyo na't lahat ay mas mataas pa ang pride nito sa baha sa kalsada. Pagkarating ng dalaga sa loob ay hindi pa pala natutulog ang kaibigan niyang si Joy na handang-handa na sana sa pagdating ni Alan. May hot chocolate pa sana ito para sa binata dahil yon ang bili niya rito. Ngunit napalitan ng ngiwi ang ngiti nito at agad na tinapik sa balikat si Rhea. Napairap lang naman ang dalaga at napabuntong hininga at papasok na sana sa kwarto nang biglang may kumatok sa pintuan. Te, baka si Mr. Dreamboy mo na yan. Sabi na nga ba't hindi makapagtitiis yun? Ang lamig ba naman sa labas eh? Ani Joy. Baliw, huwag ka nga umasa. Baka naman driver lang na napadaan at naghahanap ng pagkain. Teka, buksan ko muna.
Tumango naman si Joy at hinayaang pagbuksan ni Rhea ang kumakatok. Napangiti naman ang dalaga nang bumungad sa paningin niya ay walang iba kundi si Alan. Pero agad niya ring pinalitan ng mataray na ekspresyon yon. Akala ko ba sa jeep ka matutulog? Anong ginagawa mo dito? Ano ba sa tingin mo? Malamang makikitulog. May damit ba kayong panlalaki dyan? Nilalamig kasi ako. Wow wala ka pa nga sa loob. Feel at home ka agad, sir. Teka lang kamahalan na. Pumasok ka muna at mag-hot choco. Baka kasi mauna pang uminit yung ulo sa tubig mainit. Pumasok naman si Alan na animoy sa ulo na nito ang bahay ni Rhea. Napailing na lang naman ang dalaga at hinayaang makapasok ang binata. Don't worry. Babayaran ko naman ang isang gabi kong pagtuloy rito. Di na kailangan. Hindi naman katulad sa syudad ang probinsya namin na kada galaw pera agad. Tsaka malabo na makabalik ka agad bukas. Kukunan lang kita ng damit. Enjoy! Matapos uminom ng hot choco na inihanda ni Rhea, ay nagbanlaw na ng katawan niya si Alan at isinuot ang binigay na damit ni Rhea sa kanya. Halos ayaw niya pa itong suotin dahil sa design nitong Hello Kitty kahit kulay asul pa ang ternong pajamang yon. Ngunit dahil wala siyang mapagpipilian, ay isinuot niya pa rin yon. Sumili pa ang binata kung naroon ang magkaibigan at nang makitang wala ay tsaka lamang siya lumabas. Nang malapit na siyang lumagpas sa kusina ay laking gulat niya nang makarinig ng palakpak. Pagtingin ni Alan ay naroon lamang palang magkaibigan at tahimik na pinagmamasdan siya. Bagay pala sa'yo yung Hello Kitty pajama ko. Malaki yan sa akin kaya yan na yung kinuha ko. Buti na lang meron ako niyan. Meron kang naisuot. Napabuntong hininga naman si Alan at hinarap ang dalawa. You know what? Naiiya ako sa damit na binigay mo. Kaya kong magsuot ng Spider-Man o anumang pambatang design sana. Pero itong Hello Kitty? Ang arte Bagay kaya sa'yo. Pwede ba kitang picturean? No, I don't want to. I'm sleepy, so I'm gonna sleep. Wala ka nang magagawa. Nakalabas na yung cellphone ko 1, 2, 3, smile! Bago pa man maagaw ni Alan ng cellphone, ay nakuhanan na siya ng litrato ni Rhea. Kukunin niya sana ang cellphone ngunit tumakbong dalaga kaya napilitan siyang habulin nito. Natapos ang gabing yon na puro lamang bangayan ni Rhea at Alan ang maririnig sa paligid. Nang magsawa ay sabay na ring nagpahinga ang dalawa at nilubayan ng isa't isa. Ngunit kinabukasan ay hindi nakalimutan ni Rhea na meron silang bisita na kailangan niyang paglutuan ng almusal kaya mas maaga pa siyang gumising kumpara sa normal na gising niya sa umaga. Nagising din naman agad ang kaibigan niyang si Joy nang maamoy ang niluluto niyang ulam na matagal niyang hindi inilabas at parang bata na naghintay na maluto yon. Ang galing Pag tayong dalawa lang ang magkasama, 2 daing lang ang niluluto mo. Ngayong may kasama tayo, 10 yung pinrito mo. Ani ni Joy. Minsan lang kasi siya makatikim ng ganyan. Mas mabuti nang mas malasahan niya yan, 'di ba? Tayo kasi sanay na sa lasa niyan. Ewan ko sa'yo. Ang sabihin mo, hindi mo na talaga ako mahal bilang kaibigan mo. Grabe ka. Wala na talagang pagmamahal Isusumbong talaga kita kay tita. Ani pa ni Joy. Kahit isumbong mo pa ako kay mama, sasabihin pa nun sa'yo na tama lang na pagsilbihan kong bisita. Ako, naging bisita mo din naman ako Ani pa ng kaibigan. Di ka bisita, bes. Buwisita ka na sa buhay ko. Napabusangot naman si Joy sa isinagot ni Rhea, ngunit hindi na ito nakasagot pa nang lumabas na sa kwarto si Alan. Halata pa sa binata na hindi ito nakatulog ng maayos dahil kitang-kita sa magkasalubong nitong kilay yon. Agad namang lumapit si Rhea at iginiya ang binata sa hapag tsaka ito sinandukan ng sinangag na kanin. Tsaka rin inilapit ang kapeng tinimpla niya para rito. Samantala naman si Joy ay napapairap na lang habang nagdadabog na hinahanda ang sarili nitong pagkain. Natawa na lang naman si Rhea sa ikinikilos ng kaibigan dahil tila nagsiselos na kasintahan niya ito kung kumilos. Kumusta ang tulog mo, sir? Tingin ko nakatulog ka ng maayos. Natural kasi dito sa amin ang malamig na simoy ng hangin.
Kumunot naman ang noon ni Alan tsaka tiningnan si Rhea na nakangiti pa rin hanggang ngayon. Pati sa pagngiti nito ay nagtataka siya dahil tila hindi ito napapagod gawin yon. I didn't sleep well. Wala ba kayong kutsyon dito sa inyo? At tigas ng higaan? At wala ba kayong aircon? Ang daming lamok? Tapos ang ingay nyo pang matulog. May kaaway ba kayo sa panaginip niyong dalawa? Bigla namang nawala ang ngiti ni Rhea nang sabihin niyo ng lalaki. Aha? Kutsyon? Wala eh. Di na rin kami nag-aircon dito kasi natural naman ang lamig dito sa amin. Yun nga lang, nakalimutan kong maglagay ng katol. Pasensya na. Never mind. Mag-aalmusal lang ako then aalis na din naman ako. Ha? Malakas pang hangin sa labas ha. Baka po kung mapano kayo sir. It's fine. May susundo sa akin. Matapos kumain ay lumabas na ng karinderya ang lalaki at nag-abang sa sasakyan na sinabi nitong darating. Ngunit dumaan na ang ilang oras ay wala pa rin yon, kaya kita na ang inis sa itsura ng binata. Nagdadalawang isip naman si Rhea na lapitan ng lalaki dahil baka siya pa ang mapagbuntunan ng inis nito. Panay pa ang pagtingin nito sa relo at kakahanap ng signal kahit naman imposible talagang makasagap dahil sa panahon. Gayunpaman ay nilapitan pa rin ni Rhea ang lalaki para pilitin itong pumasok muna. Naiwan namang nakasilip si Joy sa may bintana. Sigurado ka bang may darating kang sundo? Ilang oras nang lumipas, wala pa rin yung sasakyan mo. Helicopter ba yon? Sa tingin mo kaya ng helicopter na sunduin ako sa panahon? Are you even thinking? Ito naman, nagbibiro lang eh. Sige ka. Tatanda ka agad niyan. Lagi kang seryoso. Tinan mo nga yung wrinkles mo. Abot na hanggang sentido mo. Natawa naman si Rhea na bigla nitong tingnan ang refleksyon sa cellphone nito. Biro lang. Ako nga pala si Rhea. Ikaw? Nakakunot lamang ang noo na tiningnan ng lalaki ang kamay ng dalaga. Bakit? Di ba mas mabuting may kilala ka sa ibang lugar? Kung sakaling mawala ka man, may mapupuntahan ka. Ako si Rhea, yung kasama ko si Joy. Napabuntong hininga naman si Alan tsaka inabot ang kamay ni Rhea. Alan. Tipid na sagot ng lalaki. Napangiwi naman ang dalaga dahil sa sagot ni Alan, ngunit nginitian niya pa rin ito. Agad naman binawi ng binata ang kamay nito at tiningnan ulit ang oras sa relo nito. Sumapit na ang dilim ay wala pa rin ang kotseng hinihintay ng lalaki at kitang-kita ni Rhea ang inis sa mukha ng binata at napapahilamos na lamang ito. May parte naman kay Rhea na masaya siyang walang dumating na sundo ang lalaki ngunit hindi niya ito pinapakita. Kunwari ay malungkot rin siya para dito at nakikiabang. I knew it. I have to go home. Mga palpak talaga. Makabalik lang ako. I will fire all of them. Galit na ani ni Alan. Sir, baka naman may landslide o kaya baha. Kaya di sila nakarating, diba? Nakakunot ang noong tiningnan ni Alan si Rhea. Napayuko naman ang dalaga at agad na nanahimik. Am I talking to you? Bakit ka ba sumasagot? Ayoko na kausap na hindi naman nakakaintindi. Habang nakayuko si Rhea ay pasikreto niyang ginagayang sinasabi ng lalaki. Kinakausap yung sarili. 2 araw pa lang ang stranded, nahanginan na yung utak. Sana all baliw. Pabulong na ani ni Rhea. What did you say? Ha? Ako? Paki mo ba? Kinakausap ba kita? Bakit ka sumasagot? Ayoko nang kausap na hindi naman nakakaintindi. What the hell? Ginagaya mo ba ako? Ako? Ginagaya ka? Ano ka, artista? Di ako gaya-gaya, no? Ayokong ipakain sa buwaya. Pagkasabi ni Rhea noon ay agad niyang iniwan ng lalaki na walang ginawa kundi ang sungitan siya hanggang gabi. Pati siya ay nadamay sa pagpapagutom nito at niwala man lang siyang napala sa pagsama rito. Nakarating pa silang dalawa sa unahan ng karinderya nila para lang siguraduhin wala talagang sumundo kay Alan. Kahit konti na lang ay liparin sila ng hangin. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga at nang makarating sa kanila ay agad siyang naghanap ng makakain. Dali-dali naman siyang pinagsandok ni Joy dahil ganoon talaga silang dalawa nito.
Ang ibang taga-probinsya ay napagkakamala na magkasintahan sila dahil sa sobrang close nila sa isa't isa na ikinatatawa na lang din ng dalawa. O ano? Ando na ba yung mokong? Dala pa talaga yung pajama mong Mickey Mouse ha? Pero ayos rin yun para ibalik niya at makita mo ulit siya. Masaya ang ani ni Joy. Hindi, nandyan pa rin. Iniwan ko lang. Paano? Ang sungit-sungit kasi. Akala mo naman talaga ang pogi-pogi niya. Ibalik ko pa siya sa matris ng nanay niya eh. Napakagatlabi na lamang si Joy sa tinuran ng kaibigan para pigilang matawa. Grabe yung first heartbreak mo ah. Minsan na nga lang magka-crush, na-ignore ka agad. Hayaan mo, tuturuan ko ng leksyon yan pag bumalik dito. Ani pa ng kaibigan. Wag na, baka ipadampot ka pa ng batang maliit sa mga bodyguards niya. Kasi hindi niya kayang protektahan ng sarili niya. Nanggigigil na sunod-sunod na sumubo ng pagkain niya si Ria na ikinatawa lamang ni Joy. Kinunan siya agad ng tubig ng kaibigan dahil sa pag-aalala na baka mabulunan ito. Maya-maya pa habang nagliligpit ang dalawa ay nakarinig sila ng mga yapak papalapit sa kusina at agad silang nagkatinginan. Tumango naman si Ria sa kaibigan at ito na ang sumilip kung sino yon at agad na sumugod na sumisigaw ang dalaga nang sumigaw rin ng kanyang kaibigan. Ngunit nang makita nilang si Alan pala yon at basang-basa na naman ito ng ulan ay tumigil silang dalawa. Agad na lumapit si Ria dito at pinakuha ng tuwalya si Joy. Ano bang ginawa mo? Lagi ka nalang basang sisiw sa tuwing bumabalik ka dito. Bagyong nasa labas ha? Hindi free shower for all. Paano kung lagnatin ka? Sanay na ako. Ulan lang yan. Sa amin nga nagpupuyat pa ako at walang tulog. Pero hindi naman ako kinakapitan ng sakit. Masamang damo ka kasi kaya di mamamatay-matay. Tiningnan ng masama ni Alan si Ria dahil sa sinabi nito. Agad namang ipinakita ng dalaga ang dalawang daliri sa binata. Joke only. Ito naman, ayan na naman yung pagiging seryoso mo. Kaya ka nagkaka-wrinkles eh. Well, your jokes are not even funny. Karamihan sa pamilya ko ay hinihiling na mamatay ako. Then you'll tell me that? Ayaw mo nun? Matagal kang mamatay. Di ko naman sinabi na mamatay ka na ah. Kasi paano nang lahi ko? Pahina na pahina ang boses ng dalaga kaya hindi na narinig pa ng binata ang huling katagang sinabi niya. Alam mo, dapat manahimik ka na. The next time you open your mouth, I will kiss you. Agad namang kuminang ang mga mata ni Ria sa sinabi ng binata. Ngunit hindi niya na natuloy ang sasabihin nang dumating si Joy. Pinunasan na lamang niyang mukha ng lalaki nang iabot ng kaibigan ng tuwalya sa kanya, ngunit agad ring inagaw ni Alan yon sa kanya at ito na ang nagpuna sa sarili. Hinanapan na lang ulit ni Ria ng pajama si Alan para may maisuot ito. Tuwang-tuwa pa siya nang makita ang Barbie at kanyang pajama at agad na isinuot ang Barbie na pajama niya para partner sila ng binata. Tingnan mo oh, diba? Pareho tayo ng suot. Sa akin Barbie, sa'yo Ken. Napabuntong hininga na lang si Alan at tiningnan ng sarili sa salamin. Sabihin mo nga, 25 anyos pa talaga ang kausap ko ngayon o 10 taong gulang. Nang nakaraan, Mickey Mouse. Tapos ngayon, Barbie. Wala ka bang matinong pajama dyan? Aray ko ha. Dapat pala pag malaki, di na pwede maging fan ng cartoons. Sa mahal ko si Barbie at Mickey Mouse. Pasalamat ka nga hindi ka pinagsuot ng SpongeBob SquarePants ni Joy eh. Tiningnan naman ng masama ni Joy si Ria dahil sa sinabi niya. Binilatan lang naman ng dalagang kaibigan siya tumawa. Never mind. Ilang araw ko lang naman tong titiising makasamang dalawang bata sa gilid ng kalsada. Wow, kami daw ang bata. Pero siya yung nagpapaalaga. Hindi naman na sumagot pa si Alan. Dahil ayaw niya nang makipagbangayan pa kay Ria. May pakiramdam kasi siyang hinding-hindi mauubusan ng ibabala ang dalaga kaya hinayaan niya na ito. Kinaumagahan ay nagising si Alan dahil sa malamig na bagay na dumadampi sa kanyang muka. Nang imulat niya ang kanyang mata ay bumungad sa kanyang nag-aalalang mukha ni Ria.
Nang sinubukang gumalaw ni Alan ay naramdaman niya agad na mabigat ang kanyang pakiramdam. Nahihilo rin siya at nilalamig ang buong katawan niya. Kising ka na pala. Huwag ka muna masyadong gumalaw ah. Kakain ka rin para makainom ka ng gamot. Sabi kasing uminom ka agad ng gamot kagabi. Ano yung pinupunas mo sa akin? Bakit may hawak kang basang bimpo? Hindi ba lalala yung lagnat ko? Binabasa mo pa ako. Ano ka ba? Makakatulong to para pababain yung lagnat mo. Pwede ka nang paglutuan ng itlog sa sobrang init mo eh. Can't you just bring me to the hospital? Gagaling ba ako dyan sa bimpo mo? Tsaka hindi ako iinom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Bumuntong hininga naman si Ria para pigilan ng sariling kontrole ng inis dahil sa kaartihan ng kaharap niya ngayon. May sakit na at lahat ay nagawa pang mag-inarte. Trangkaso lang naman kasi yan. Gagaling ka rin pagkatapos ng ilang araw. Okay? Hindi naman na sumagot pa si Alan dahil napapagod na rin siyang magsalita. Pakiramdam niya ay may nakadagan na aparador sa buong katawan niya at nangihina talaga yon. Maya-maya pa'y dumating ang tsampurado na ipinaluto ni Ria kay Joy. Agad na sinubuan ng dalagang lalaki, ngunit tiningnan lamang nito yon na para bang isa yung estrangherong bagay sa paningin nito. Napairap naman si Ria tsaka yon hinipan at itinapat muli sa bibig ni Alan. Dumaan munang ilang minuto bago yon kinain ng binata at agad na nagliwanag ang mukha nito ng matikman. What do you call that? Nagtaka naman si Ria dahil pareho lang naman silang taga-Pilipinas ng lalaki. Ano, tsampurado? Wala ba sa inyo yan? Saan ka nakatira? Sa Middle East? Wala. I mean, we have soup. Pero hindi ganyan kasarap. I have never tasted this kind of food in my whole life. Kahit yung mga nakain ko dito. That was my first time. And I really enjoyed eating those kinds of foods. Talaga? Gusto mo pabaunan kita ng mga ganong pagkain bago ka bumalik sa inyo? Why not? I would love that. Sagot ni Alan. Napangiti naman ang dalaga at ipinagpatuloy ang pagsubo ng tsampurado sa lalaki. Nang maubos ay pinainom niya ito ng gamot. Nang unay umaayaw pa ito, ngunit ng kalaunan ay pumayag na rin. Ayos din pala kapag nagkakasakit ka, no? Bumabait ka bigla. Sinasabi mo bang ayos na magkasakit ako? Hindi kaya. Gusto kong gumaling ka, no? Bait-bait mo lang kasi kanina eh. Sige na, pahinga ka na dyan. Get well soon. Matapos sabihin ni Ria yon ay lumabas na siya ng kwarto. Naiwan naman si Alan na hindi na namalayan na nakangiti na pala siya at nang mapansin ay agad niyang sinuway ang sarili. Lumipas na ang isang linggo ay hindi pa rin gumagaling si Alan kaya naisipan niyang tumawag na ng manggagamot. Nang lumabas si Ria galing sa kwarto ni Alan ay agad na sumalubong sa kanya si Joy at ang kinuha nilang manggagamot na si Mang Kanor sa probinsya nila ay katumbas ng isang doktor. Ang katulad ni Mang Kanor kaya sa tuwing merong nagkakasakit ay dito sila lumalapit. Sigurado ka bang hindi tatakbo yung yayamanin nating bisita pag nakita si Mang Kanor? Isipin pa niyan, cannibal si Mang Kanor eh. Tinan mong ginawang OOTD yung dahon-dahon. Ani ni Joy. Ikaw naman, parang di ka na nasanay kay Mang Kanor. Ganyan naman talaga ang suot niya sa tuwing nanggagamot. Kasi dala niya yung mga herbal na gagamitin. Sagot ni Ria. Kaya nga, sanay naman ako. Ang sa akin lang, baka matakot si Papa Pogi. Kawawa naman. Doktor niya naka-white, tapos sa atin naka-green. Ewan ko sa'yo. Tara na nga, pumunta na tayo dun kay Alan para magamot na siya. Tulad ng sinabi ni Ria ay pinuntahan na nila ang lalaki at halata ang pagtataka sa ekspresyon nito nang pumasok sila kasama si Mang Kanor. Nang nilapitan siya ng mama ay agad na umiwas ang binata na ikinatawa ni Joy. Tiningnan naman ng masama ni Ria ang kaibigan para manahimik ito, tsaka tiningnan si Alan at tinanguan. Dahil roon ay nagpahawak na rin ang binata sa manggagamot, ngunit ang akma siyang papahiran ng dala nitong gamot ay agad niya itong pinigilan. Ano bang ginagawa niyo? I said I need a doctor, not a mascot. Sino ba tong mukhang pupunta ng festival?
Ang daming dahon-dahon sa katawan. Mga bote. Natawa naman si Joy sa narinig kaya nakatikim siya ng hampas galing kay Rhea. Ano ka ba? Isang linggo ka na kasing nilalagnat. Hindi na normal yan. Kaya tinawag ko na si Mang Kanor. Huwag ka nang mag-inarte dyan para gumaling ka agad. No, hindi pwede. Iinom na lang ako ng gamot kaysa magpagamot dito sa creepy and weird doctor nyo. Don't let him touch me. Ewan ko sa'yo. Sige na Mang Kanor, gamutin niyo na po siya. Di na nga ata lagnat ang meron yan. Baka hangin talaga sa utak, kaya di pa rin gumagaling. What? Ako may hangin sa utak? Kayo kaya ang nababaliw. I told you I need a doctor. And you gave me this weird person? Pwede bang manahimik ka kahit saglit lang? Ang ingay-ingay mo. Pag ako nainis, ititape ko na yung bibig mo. Di tape mo. I will sue you if you do that. Dahil hindi na nakatiis ay kumuha na ng packaging tape si Rhea at inilagay sa bibig ni Alan. Hindi naman nakapalagang lalaki dahil wala rin siyang lakas at itinali ng dalagang dalawa niyang kamay. Panay naman ang pagpigil ng tawa ni Mang Kanor at Joy dahil sa bangayan ng dalawa. Ngunit agad ring pinakawalan ni Rhea ang binata nang matapos itong gamutin ni Mang Kanor. Hindi na nagawa pang magalit ni Alan kay Rhea dahil naramdaman niyang naging mas maayos ang kanyang pakiramdam matapos siyang gamutin ni Mang Kanor. Nagagawa niya na ring igalaw-galaw ang braso niya di tulad ng mga nakaraang araw. O ano, kumusta ang pakiramdam mo? Papalag ka pa hindi ka naman kakainin ng buhay. Ginagamot ka lang naman para kang papatayin. What do you expect? Hindi ako taga rito kaya ganun talaga maging reaction ko. It was my first time seeing that kind of doctor. Oo siya, naintindihan ko na. Pasensya na at naitali kita. Di ka kasi magamot ng maayos. Ang kulit-kulit mo kasi. I felt like nakidnap ako kanina. Buti na lang umayos ang pakiramdam ko. Kung hindi, pinakulong na talaga kita. Hay, ayan, magaling ka na naman. Ang sama na ulit ng ugali mo. Nagpaparamdam na yung dragon na Alan. What did you just call me? Ako, dragon? I'm not a dragon. I'm a warrior. Nye. Feeling main character ka na naman dyan. Dragon ka, hindi ka si David. Di pasado yung ugali mo. Laging ganun ang tagpo ni Rhea at Alan sa tuwing magkakadikit sila, kaya nang gumaling na ang lalaki ay naisipan nila ni Joy na dalhin ito sa bukid at ipakilala sa mga taga roon sa kanila. Doon kasi ang maraming bahay dahil naroon din ang mga taniman ng mga palay at mais sa kanila. Malapit lang din naman yon sa kalsada kaya madali ring mapuntahan ng mga taong karinderya ni Rhea. Pangalawa kasi ang pamamasada sa hanap buhay ng mga taga roon sa kanila. Hanggang sa makarating sa bukid ay walang ibang narinig si Rhea kundi ang reklamo ni Alan. Hinayaan niya lang naman dahil alam niyang patag sa syudad at hindi sanay ang lalaki. Oh iha, napasyal kayo. Siya yung ginamot ko nung nakaraan ano? Ani ni Mang Kanor kay Rhea. Ay, opo, siya po yun. Salamat daw po at naging maayos ang pakiramdam niya. Ayan nga po't matabil na naman siya. Ani naman ni Rhea. Pagtingin ni Rhea kay Alan ay nakakunot ang noo nito na animoy nagrereklamo sa sinabi niya. Mabuti naman. Akala ko wala nang aking galing sa panggagamot. Halina't kumain na muna tayo. Marami kaming nakuwang mais. Merong inihaw, nilaga. Kuha lang kayo. Ani pa ni Mang Kanor. Naunang maglakad si Mang Kanor at agad na lumapit si Alan kay Rhea para magreklamo. I didn't say that. Tsaka anong madaldal ako? Alin ang hindi mo sinabi? Mag-thank you. Ginawa ko na. Para namang ganahan siya at isiping mabuti pa yung budhi mo. Then I'll pay him. Pay ka dyan. Di nagpapabayad si Mang Kanor. Ayaw niya daw kasing masama. Nagpumilit pa si Alan ngunit pinigilan siya ni Rhea gamit ang palad nito. Dahil roon ay nagkalapit ang mukha nila ng babae at naramdaman niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Nang tingnan ni Rhea si Alan ay agad na nagtamang kanilang paningin. Nakita pa ng dalaga ang pagtaas baba ng Adam's apple ng lalaki habang nakatingin ito sa mga labi niya.
Ngunit nabalik sa realidad ang dalawa. Nang tawagin sila ni Joy, para naman silang napaso sa isa't isa at agad na tinanggal ni Rhea ang kanyang palad sa bibig ng binata. Dalian nyo nga dyan. Lumalamig niya yung pagkain oh. Nakadalawang mais na ako, wala pa rin kayo dito. Mamaya na kayo magmahalang dalawa. Ani ni Joy. Napairap naman si Rhea dahil chance niya na sanang mahalikan si Alan ay ginulo pa yon ng kaibigan. Oo na, papansin ka rin eh. Tara na Alan, masarap yung mais. Singtamis ng nararamdaman ko sa'yo. Really? I think you taste better than corn. Namula naman si Rhea sa tinura ni Alan. Hindi pa sana siya nakaalis sa tinatayuan kung hindi pa siya ulit tinawag ni Joy. Ano ba yan, Rhea? Kung ano na naman na imagine mo? May sarili ka na namang mundo dyan. Lika nga dito. Ani pa ni Joy. Oo na, ito na nga. Tirahan mo nga ako. Ang dami mo nang nakain. Paawat ka naman dyan. Mang Kanor, pahingi nga kami. Aba sige, marami pa niyan dun. Ipagbabalot ko kayo mamaya. Ani ni Mang Kanor. Ayan, nandyan na naman si Sharon. Ani naman ni Joy. Inirapan lang naman ni Rhea si Joy na ikinatawa lang nito. Nag-e-enjoy na kumain ng inihaw na maisang dalaga na bigla na lang lumapit sa kanya si Alan. Akala niya ikukunin nito ang kanyang mais kaya agad niyang tinago yon, ngunit bigla nitong pinunasan ang gilid ng labi niya dahilan para matigilan siya at mapatitig rito. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang isubo ng binata ang daliring pinagamit nitong pangpunas roon. Sa kabilang banda naman ay ang kinikilig na si Joy at mga kasamahan nila roon na kanina pa pala nag-aabang ng malateleseryeng eksena. Now, sinong parang bata sa ating dalawa? Kakain ka na lang, kalat-kalat mo pa. Marino na sinasadya mo para mapansin ko. Hindi kaya. Malay ko bang may kumalat na pala sa gilid ng labi ko? Tsaka di naman kita sinabihang tanggalin mo ah. Huwag ka nang mahiya. Alam ko namang inaakit mo ako. Well, to tell you, gumagana naman ng konti. Hindi ko lang ina-expect na gusto mo palang ipagsigawan sa lahat that you're mine. Anong? Hindi ah. Nagulat na lang ako sa ginawa mo. Tapos sinumo mo pa yung kadiri ka. Then, ayaw mo na gawin ko yun sa'yo? Kasi gusto mong gumawa sa'yo nun si Rio? Napaisip naman si Rhea kung sino yon at naalalang matagal nang nanliligaw sa kanya na kapitbahay lang nila. Pagtingin niya ay naroon nga ang lalaki at kitang inis sa mukha nito. Hindi ah. Hindi ko nga alam kung bakit di pa yan tumitigil eh. Ayoko nga sa kanya. Bakit ka muna nagpapaliwanag sa akin? Gusto mo ako, no? Napayuko naman si Rhea at naghahanap ng sagot. Kanina pa siya hiyang-hiya dahil kanina pa nakatingin sa kanila ang mga taga roon. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ah, kanina pa ako nakakahalata na gustong-gusto mo ako asarin. Bibingo ka na talaga. Uwe, katakot naman. Dahil roon ay tuluyan ng naasar si Rhea at agad na tumayo. Dahil roon ay napatayo rin si Alan at agad na nagtatakbo para makalayo sa dalaga at hindi tamaan ng tsinelas nito. Nang wala nang makitang pambato, ay kinuha ng dalaga ang mga kinaing mais at yun ang ipinambato sa lalaki habang hinahabol niya ito. Sa sobrang pagod ay tinigil na rin ni Rhea ang paghabol sa lalaki at pareho silang napahiga sa may mga tuyong palay at sabay na natawa sa sarili nilang kalokohan. You know what? Masaya pala dito sa probinsya nyo, no? New surrounding, new foods, new lifestyle, new people. Preskong hangin, simpleng buhay. I love it here. Oo, kaya nga dito na lang kami nagnegosyo ng kaibigan ko eh. Lumipat ka na rin kaya? Ayoko nga. Mamaya, gaasahin mo pa ako. Ang kapal ah. Biro lang. Pero pag ako nakapag-asawa ng taga rito, dito na ako titira. Bakit nga ba hindi? Well, yun ay kung papayag kang ligawan kita. Di ko alam kung bakit nga ba ako nahulog sa'yo.
I think it's because of your personality. And the way na alagaan mo ako ng magkasakit. Pero dun sa pagtali mo sa akin ha. Pero kung hindi, ayos lang naman. Babalik na lang ako sa amin para mag-move on at kalimutan ka. Napaupo naman si Rhea at pinaypaya ng sarili. Sinampal niya pa ng mahina ang kanyang pisngi para magising. Ngunit totoo talagang narinig niya mula kay Alan. Hala, totoo nga. Tinatanong mo ko kung pwede mo akong ligawan, 'di ba? Tumango naman ang binata habang nakangiti sa kanya. Ikaw? Oo naman. Single ka naman at single rin ako. Bakit hindi? Napaupo rin naman si Alan dahil sa saya at walang pasabing niyakap ang dalaga. Patago namang kinilig si Rhea dahil matagal niya na yung hinihiling. Ang akala niya hindi siya gugustuhin ng binata dahil mula sa syudad at siya ay tanging probinsyana lamang. Alam niya rin na mayaman ang lalaki at alam niyang karamihan sa mga mayayaman ay mga sopistikada at mestisang babae ang nais na maging kabiyak. Simula noon ay niligawan na ni Alan si Rhea. Todo suporta naman sa kanila ang mga taga roon habang ang ibang dalaga ay naiinggit kay Rhea dahil pangarap rin ng mga itong kanyang maniligaw. Baka naman masugatan ka dyan. Sigurado ka bang kaya mong maghiwa ng karne ng baboy? Pawis na pawis ka na. Sabi kasi ni Mang Kanor, ganito daw manligaw sa inyo sa probinsya. Dapat daw pinaghihirapan bukod sa mga bulaklak. Alam ko namang di ka sanay sa mga ganyan. Baka masugatan ka pa, patay ako sa mga magulang mo. Ano ka ba? Kaya ko to. Maligo ka na dun. Naigiba na kita ng tubig pampaligo mo kanina. Pero pwede mo naman akong bigyan ng pampalakas. Yun ay kung papayag ka. Ha? Ano naman yun? Halik, kahit sa pisngi lang. Kahit 1 segundo lang. Nanlaki naman ang mata ni Rhea at tumingin agad sa paligid, habang si Alan ay naghihintay sa kanya. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. Para namang batang ngumuso si Alan dahil ayaw siyang pagbigyan ni Rhea. Kalaunan ay ngumiti rin ang binata at sinabing ayos lang kung hindi na. Ngunit hindi niya inaasahan ang paghalik ni Rhea sa pisngi niya. Matapos gawin ng dalaga yon ay tumakbo na ito papasok. Mang Kanor, dagdagan niyo pa po yung 1 baboy itong kakatayin natin. Pabiro ang ani ni Alan. Tumawa naman ang mga naroon at kinikilig ring inasar si Alan. Hayaan mo iho, marami pa akong ituturo sa'yo para mapasagot mo agad yung si Rhea. Ani ni Mang Kanor. Salamat po Mang Kanor. Hayaan niyo po, pag nakabalik ako sa syudad, ipapasyal ko kayo doon. Tuwang-tuwa naman na tumango ang mga kasama ni Alan. Ani nito ay yun ang unang beses na makakarating sila ng syudad dahil ang ruta na kanilang jeep ay sa probinsya lamang. Hindi naman agad makabalik ng syudad si Alan dahil sa landslide na nangyari at hanggang ngayon ay inaayos pang daanan. Ngunit ayos lang naman yon sa kanya dahil alam niyang mangungulila siya sa buhay na nararanasan niya ngayon sa probinsya kung babalik siya ng syudad. Ibang-iba ang buhay na meron ngayon si Alan. Mas masaya kumpara sa probinsya. Tulad na lang ngayon at hawak niyang isang gitara. Tumutugtog ng musika para sa minamahal niya. Naku Rhea, ang gwapo ng maliligaw mo. Kinakantahan ka pa. Para nang nakaraan lang nagpa-practice pa yung maggitara. Ngayon kumakanta na. Kinikilig na ani ni Joy. Wow mas kinikilig ka pa sa akin. Ako dapat ang mas kiligin. Ako yung hinaharana oh. Oh siya, mahal na prinsesa. Dito ka pumuesto. May pahiyahiya ka pang nalalaman eh. Nung nakaraang mga buwan, todo akit ka pa dyan. Ani pa ni Joy. At least naakit naman talaga siya. Ano, papaturo ka ba? Kadiri ka. Di ko na kailangan yan no. Konting hawik ko lang ng buhok ko, makakakuha na agad ako ng nobyo. Ani naman ang kaibigan. Kaya naman pala single ka. Hindi kaya. Sadyang pumipili lang ako no. Ani pa ni Joy. Natatawa namang napailing si Rhea dahil asar na naman ang kaibigan sa kanya.
Ngunit hindi rin natuloy ang kanilang asaran dahil ibinalik na nila ang kanilang atensyon kina Alan na malapit na ring matapos ang pagharana. Hindi alam ni Rhea kung paano ba siya nagustuhan ng binata dahil nang unay sinusungitan lamang siya nito. Nagulat na lamang siya ay sinabi na nitong may nararamdaman nito para sa kanya. Matapos magharana ay pinapasok na ni Rhea si Alan kahit doon naman talaga ito nakatira sa karinderya nila. Nagtaka pa siya kung nasaan ito kanina dahil madilim na ay wala pa ito. Yun pala ay may pinaplanong binata. Ikaw naman, nag-abala ka pang mag-aral mag-gitara para lang maharana ako. Nakakahiya na tuloy. Bungad ni Rhea kay Alan. Ano ka ba? Wala yun. Wala pa nga yun sa kalingkingan ng dapat na paniligaw ko sa'yo. Di pa nga kita na ipagsisibak ng kahoy. Kasi gas stove at uling ang gamit nyo ni Joy sa pagluluto. Wala yun. Hindi naman na panahon ni kupong-kupong ang panahon natin. Sadyang ganyan lang ang tinuturo ni Mang Kanor sa'yo dahil sa panahon nila, ganun kong manligaw ang mga lalaki. Pero salamat dahil pinaranas mo sa akin. Ako nga ang dapat na magpasalamat. Dahil naranasan ko to lahat ng dahil sa'yo. Aminado si Alan na marami talaga siyang ipinagbago simula nang magtagal siya sa probinsya. Natuto siyang gumalang sa matatanda at gumamit ng po at opo. Dahil yun kay Rhea na akala niya hindi na niya makakasundo. Ngunit hindi niya namalayang nahulog na pala siya sa dalaga sa gitna ng kanilang pagbabangayang dalawa. Alam mo, ang dami mo nang nagawa para sa akin. Hindi ko alam kung bakit mo ako nagustuhan. Paano kasing sungit mo sa akin dati? Natawa naman si Alan dahil sa narinig. I actually argued with you back then on purpose. Para hindi mo mapansin na gusto na talaga kita. Well, ngayon di mo na kailangang manligaw. Kasi simula ngayong araw, nobya mo na ako at nobyo na kita. Natigilan naman si Alan at napaubo na lang. Itinuro niya pa ang sarili na animoy di makapaniwala. Natatawa namang tumango si Rhea. Tayo na? Girlfriend na kita? Girlfriend ko na si Andrea Guerrero? Lord, thank you! Itatrato ko siya ng higit pa sa isang prinsesa. Ano ba? Baka may makarinig sa'yo. Magising pa yung mga kalapit-bahay natin. Kumalma ka. Nagulat si Rhea nang bigla siyang yakapin ni Alan, ngunit agad rin siyang nakabawi tsaka ito niyakap pabalik. Walang mapaglagyan ng saya at kilig na nararamdaman ng dalaga ngayon, lalo na at sila na talaga ng lalaking pinapangarap niya lang noon. Simula noon ay lagi nang nasa tabi ni Rhea si Alan at mas sweet ito nang naging sila kumpara noong naliligaw lamang ito sa kanya. Lagi itong nakaalalay sa kanya sa karinderya dahilan para minsan ay mainggit si Joy na ikinatatawa lamang niya. Sa tuwing makikitaan kasi ng pawis ni Alan ng nobya ay agad niya itong pinupunasan. Lagi ring may nakaalalay na tubig ang lalaki para sa kanya. Baka naman masanay ako niyan sa ginagawa mo. Masyado mo na akong binibaby. Tsaka ang dami kayang tao. Bakit? Baby naman talaga kita. Hayaan mo yung mga nakakakita. Meron namang mga asawa yan sa bahay. Maintindihan nila ako. Ganun magmahal ang isang Alan. Ang isang katulad ko. We, baka naman pag mag-asawa na tayo, bigla mo nila akong pabayaan. Hindi Kasi pag mag-asawa na tayo, titigil ka na sa pagtatrabaho at mag-aalaga ng 10 nating mga anak. 10? Ano ako, inahing baboy? Ayoko nga. Napabusangot naman si Alan at parang batang hinawakan ng kamay ni Rhea. Gusto ko marami. The more, the merrier. Nek-nek mo. Ikaw ang mga anak kung gusto mo ng 10. Natawa naman si Alan tsaka naglalambing na hinalikan ng pisngi ni Rhea. Naroon naman kasi sila sa kusina kaya walang nakakakita. Araw-araw ay ganoon ang tagpo ng dalawa. Unti-unti na ring nasasanay ang dalaga na laging nasa tabi niya ang binata, kaya hindi niya alam kung kakayanin niya ba kapag bumalik na ito sa syudad. Lumipas ang 2 buwan ay hindi pa rin nagbabago ang pagtrato ni Alan kay Rhea. Madalas pa rin silang lumalabas para sulitin ang mga araw na malapit sila sa isa't isa at madalas pa ring maglambing ang binata sa dalaga.
Kain ka na. Pinagbalat kita ng kamote. Paborito mo to, di ba? Ayoko. Gusto ko, subuan mo ako. Sus, naglalambing ang mahal ko. Pilyo namang umiti si Alan siya nilagay ang piraso ng kamote sa bibig niya at inilapit yon kay Ria. Ano yan? Sabi ko, subuan mo ako. Hindi tukaan ang hinihingi ko. Pilyo ka talaga. Mas lumapit naman si Alan kay Ria, kaya walang nagawa ang dalaga kundi kagatan yon. Napangiti naman ang binata at kinain ng naiwang kalahati. See, it tastes better. Oh, ito pa. Kumain ka na marami para lagi kang healthy. Hindi ka pwedeng magkasakit. Papakasalan pa kita. Sus, ayan ka na naman sa pambobola mo. Hindi ha, totoo kaya yun. Ikaw lang gusto kong maging bride. Wala nang iba. Totoo? 100%. Cross my heart. I love you. Ikaw lang din ang groom ng buhay ko. I love you. Ganoon kasaya ang relasyon ni Ria at Alan kaya hindi niya inaasahang masisira yon ng biglaan. Hindi alam ng dalaga kung sino ang babaeng nakayapos sa kanyang nobyo ngayon at kung ikukumpara ay wala talaga siyang laban dito. Nakasuot ito ng mamahaling damit at mga alahas na kahit ata ibenta ni Ria ang kanyang karinderya ay hindi matutumbasan ng presyo nun. Umiiyak pa ito habang yakap si Alan, ngunit ayaw niya rin namang isipin na may namamagitan sa kanyang nobyo at sa babae kaya lumapit na lamang siya. Nakita pa ng dalaga ang pagtaas ng kilay ng babae, tsaka agad itong kumalas sa pagkakayakap sa lalaki at pinunasan ng luha nito. Gayunpaman ay nginitian pa rin ni Ria ang babae. Who is this girl, Alan? Di mo naman sinabi na kumuha ka ng muchacha mo dito. That's good. Para meron ka namang kasama sa kondo mo. Maglilinis at lulutuan ka ng pagkain. Ani ng babae. Shut up, Ella. She's not my maid. She's my girlfriend. My future wife. Future wife? I am your future wife. Remember? Kita mo? Sino nandito ngayon para i-rescue ka? Diba ako? Don't you dare forget that you owe me a big one. Ani pa ni Ella. I know that, Ella. I already knew that. I owe you something. Pero hindi kasama doon na maging asawa kita. You're a demon! Ipagpapalit mo ako sa isang hamak na probinsyana lang? This dirty whore can't be compared to me. I'm better than her. Ani pa ng babae. Enough! Kung anong sinabi ko, yun na yun. You're not my responsibility anymore. Our parents insist that fucking deal between us. Wala akong kanalaman dun. Kaya bumalik ka ng mag-isa kung gusto mo. Nabupuyos naman ang damdamin na nilisan ni Ella ang lugar na yon. Habang si Ria ay tahimik lang na nilulunok lahat ng impormasyon na nakuha niya mula sa pag-uusap ng dalawa. Ngunit agad din naman niyang iwinaksi sa isip yon dahil may tiwala siya sa nobyo. Dumating ang araw ng pagbalik ni Alan sa syudad. Malungkot naman na inihatid palabas ni Ria ang kasintahan at hindi na mapigilan pang maluhan ng dalaga habang nakayakap ito. Pinatahan naman ng lalaki ang nobya dahil nasasaktan siya sa tuwing nakikita itong umiiyak nang dahil sa kanya. Nang humiwalay sa pagkakayakap ay agad niyang pinalis ang luha nito. Babalik ako. Huwag ka nang malungkot. Ano bang gusto mong pasalubong ko sa'yo? Anong pasalubong ka dyan? Kinuha mo naman akong bata eh. Kahit ikaw na lang sapat na sa akin yun. Basta ay pangako mong iingatan mong sarili mo ha. Oo naman. Basta ikaw rin. Ipangako mo nga alagaan mong sarili mo habang wala ako. Dapat kung anong taba mo nung umalis ako, yun pa rin pagbalik ko. Sige ha, sabi mo yan. Dito tayo titira, diba? Pangako mo yun eh. Oo naman. Pangako yan. Pagkatapos kong bitawan ng kumpanya, babalikan agad kita rito. Basta hintayin mo ako. Tumango naman si Ria bilang sagot sa binata. Sa huling pagkakataon ay niyakap ng mahigpit ni Alan ng nobya dahil sa totoo lang ay hindi niya alam kung kailan siya makakabalik.
Lumipas na ang 3 buwan ay hindi pa rin nagpaparamdam si Alan kay Rhea. Hindi na din mapakali ang dalaga kaya naisipan niyang sundan na sa syudad ang nobyo dahil baka marami lang itong ginagawa kaya hindi na nakatawag pa sa kanya. Sa pagpunta niya sa syudad ay kasama niya si Joy na awang-awa na rin sa kanya dahil kitang-kita nito ang bawat pag-iyak niya kada gabi. Rhea, paano kung halimbawa lang pinakasalan niya pala yung babaeng kaaway niya? Yung Ella, anong gagawin mo? Tanong ni Joy. Napabuntong hininga naman si Rhea, tsaka tumitig sa mga gusali sa harap nila. Ano pa nga ba? E di uuwi at mag-move on. Wala naman akong magagawa kung yun ang desisyon niya. Sasamahan mo naman akong umiyak, di ba? Lo, bakit nasali ako? Sagot naman ni Joy. Tiningnan naman ng masama ni Rhea ang kaibigan, kaya agad nitong binawi yon. Hindi, biro lang. Ito naman. Oo naman. Sasamahan kita. Kahit ilang bote pa ng beer, ubusin natin. Libre ko pa. Bawi ni Joy. Natawa naman si Rhea at pinagpatuloy na ang paghahanap ng address ni Alan na iniwan nito sa kanya. Tuwang-tuwa naman siya nang makitang address na yon, ngunit nang magtanong sila ay hindi na daw roon nakatira ang binata. Wala namang nagawa si Rhea kundi ang maghanap ng pansamantala nilang matutulugan. Naghanap na rin sila ng makakainan dahil ramdam na ng magkaibigan ang gutom. Saktong naroon sila sa isang restaurant ay nakasalubong nila si Ella at kasama nito ang mga sopistikadang kaibigan nito. Kitang-kita pa ang pandidiri ng mga ito sa suot nilang simpleng damit at fitted jeans nang salubungin nilang magkaibigan ang mga ito. What do you want? Kung mamamalimos kayo, sorry, wala akong pera. At hindi ako namimigay sa mga gold digger na kagaya nyo. Bungad ni Ella. Huy, hindi kami namamalimos, no? May pambayad kami. Tara na nga, Rhea. Nagsasayang lang tayo ng oras sa bruhang yan. Ani naman ni Joy. Mahina namang hinampas ni Rhea ang kaibigan dahil sa sinabi nito. Excuse me? Ako? Bruha? Ani naman ni Ella. Hindi. Pasensya na. Ang ibig sabihin niya ay maganda ka. Umirap naman si Joy at pasimpleng bumulong. Maganda. Bruha talaga. Tinakpan naman ni Rhea ang bibig ng kaibigan para hindi na ito makapagsalita pa. Niyaya na lamang ng dalaga si Ella dahil marami siyang gustong itanong dito. Pumayag naman ng babae at pinaalis na muna ang mga alipores nitong walang ginawa kundi ang taasan ng kilay si Rhea. Hindi naman na pinatulan pa ng magkaibigan ang mga sinabi ng mga ito tungkol sa kanila bago umalis. Ella, magtatanong lang sana ako tungkol kay Alan. Matagal kasi siyang hindi nagpaparamdam sa akin eh. 3 buwan na ang dumaan simula nang makaalis siya. Oh yeah, sabi ko na nga ba't siyang dahilan ng pagpunta mo rito? About him, engaged na kami. See this ring? Ani naman ni Ella. Itinaas pa ng babae ang kaliwang daliri nito para ipakita kay Rhea ang suot niyang singsing. Agad namang pinigilan ni Rhea ang maluha nang makita yon dahil alam niyang may posibilidad na nagsisinungaling ito. Alam mo, bumalik ka na lang sa inyo. Malabo maging kayo. Ginamit ka lang niya para makuha ang lupa dun sa inyo. Anak ka ng dating kapitan na namatay dahil sa pinag-aawayang lupa, di ba? Ani pa ni Ella. Teka, paano mo nalaman yan? Ang kumpanya namin ni na Alan ang kumukuha ng lupang yon. Your father died because of us. Ano kayang nararamdaman ng tatay mo ngayon na minahal mo yung taong isa sa mga naging dahilan kung bakit siya na maalam sa mundo? Ani pa ni Ella. Agad namang umiling si Rhea. Ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ng babae sa harapan niya ngayon. Ngunit may parte sa kanya na nagsasabi na totoo yon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Then come with me. Ipapakita ko sa'yong totoo lahat ng yon. Ani pa ng dalaga. Kinakabahan man ay sumunod pa rin si Rhea kasama si Joy kay Ella. Dinala sila ng babae sa parking lot at dinala sa kumpanya ni na Alan.
Nang makababa ay dinala rin sila nito sa loob, papunta mismo sa office ni Alan na abala sa mga binabasa nitong papeles. Nabigla pa ang binata nang makita siya nitong naroon na para bang nakakita ito ng multo. Masama naman ang ibinato nitong tingin kay Ella at nang bumalik sa kanya ang pagtitig nito ay agad na lumamlam ang mga mata nito. Hindi makapaniwala si Rhea na tugma nga ang pangalan ng kumpanya ni Alan sa pangalan ng kumpanya na kumitil ng buhay na kanyang ama noon. Baby, you're here. Kumain ka na ba? Orderan kita. Joy, nandito ka din pala. Halika, umupo muna kayo. Ikaw bang may-ari ng kumpanyang to? Hindi ba ako namamalikmata lang? Bakit ka naman ganyan magtanong? Inakabahan ako sa'yo, baby, ha? Sumagot ka. Sa'yo ba tong kumpanyang to? Ikaw bang presidente ng kumpanyang to? Oo, ako. Pero tulad ng sabi ko sa'yo, malapit na akong bumaba sa pwesto ko. Uuwi ako dun sa atin. Doon na tayo titira at bubuo ng sarili nating pamilya. Hindi ko na alam, Alan. Naalala mo ba si Lando Guerrero? Tatay ko siya. Ang kumpanya niyong dahilan kung bakit siya inatake sa puso. Dinamdam niyang pagpupumilit niyong makuha ang lupa sa probinsya. At ngayon tinutuloy niyo pa rin. Natigalgal naman si Alan sa nalaman. Hindi niya alam kung anong isasagot. I'm sorry. I didn't know that. Hindi na maibabalik ng sorry mong buhay na tatay ko. Joy, tara na. Pagkasabi ni Rhea noon ay walang lingunang nilisan niya ang lugar na yon. Nakailang tawag pa si Alan sa kanya, ngunit hindi niya ito nilingon dahil alam niyang pag ginawa niya ay lalambot ang puso niya at siya mismong tatakbo pabalik sa mga bisig nito. Ilang linggo na rin ang lumipas nang pumuntang syudad sina Joy at Rhea. Tulad ng dati, ay balik sila sa pagpapatakbo ng kanilang karinderya sa probinsya kasamang nakalakihan nilang mga tao roon. Tahimik ulit ang pamumuhay ng magkaibigan simula nang mawalan ng parte roon si Alan na akala nila ay hindi na nila ulit makikita. Ngunit laking gulat ni Rhea nang makitang binata at malakas pa ang loob nitong nagturo ng gusto nitong kainin. Sorry sir, hindi kami nagsiserve sa mga sopistikadong tulad mo. Baka kasi sumakit ang tiyan nyo, sa amin mo pa isisi. Bungad ni Rhea kay Alan. Ganito nyo ba tratuhin ng mga dayo dito sa inyo na gustong manirahan dito? Sayang naman no, hakot ko na yung mga gamit ko tapos susungitan mo lang ako. Ay, hindi sir. Magluto ka na lang doon sa titirhan mo. Ayoko na bigla na lang akong ipadampot sa pulis. Nagugutom na nga kasi ako. Di ka ba naaawa sa akin? Malilipasan ako ng gutom at sasakitan siyan. Mauhospital at matitigok. Bakit di na lang kaya ngayon? Para masaya. Ano? Wala. Sabi ko pumuesto ka na at dadalhin ko ng order mo. Kinuha na ni Rhea ang gustong pagkain ni Alan. Bukod kasi sa makulit ito, ay panay rin ang kantsaw ng mga naroon sa karinderya. Kahit kasi alam ng mga ito na ang kumpanya ng pamilya ni Alan ang kumukuha ng lupa nila noon, ay maayos pa din ang pakikisama ng mga taga roon sa lalaki. Yun ang gustong-gusto na ugali ni Rhea sa mga kabarangay nila, ngunit hindi niya kayang gawin yon dahil sa nangyari sa kanyang ama. Akala ni Rhea ay titigilan na siya ni Alan matapos niya itong sungitan, ngunit nagkamali siya dahil panay pa rin ang pagbisita nito sa karinderya niya. Pati ito ay namamasada na rin at kumuha ng palayan nito. Oh, anong gusto mong orderin? Alin ba sa mga yan ang masarap? Huwag ka na ngang mag-inarte. Lahat yan masarap. Akong nagluto niyan kaya tamang-tama lang timpla niyan. Alam ko. Pero pwede bang orderin yung masungit na tinderang kausap ko ngayon? Ay, sorry sir. Hindi ako for sale. Para lang to sa mapapangasawa ko. At hindi ikaw yun. Sus, ako pa rin yun. Kahit pustahan pa tayo ng 5 million. Ganon? Sige, kausapin mo sarili mo. Order ka na lang, ang dami mo pang satsat. Luma naman na yung mga banat mo. Order na nga eh. Mainit na naman ang ulo ng misis ko. Araw-araw ay ganun na lang lagi ang takbo ng usapan nila Rhea at Alan.
Araw-araw rin na inis ang dalaga sa lalaki dahil order na lang ito ay kung ano-ano pa ang sasabihin sa kanya. Hindi niya rin naman ito mataboy dahil hindi nila ugaling mga taga-probinsya yon at ayaw niyang magalit ang mga taga roon sa kanya. Alam rin ng dalaga na gutom na ang lalaki at kahit papano'y nag-aalala pa rin siya sa kalusugan nito. Ngunit nagtaka siya ng isang araw ay hindi ito naligaw sa karinderya niya at nalaman niya naman sa mga kapwa driver ng lalaki na masama ang pakiramdam nito. Kaya agad na pinuntahan ni Rhea si Alan sa bahay nito. Nang makarating doon ay nakapasok naman siya agad dahil hindi naman lock ang pinto nito. Alan, nandyan ka ba sa loob? Si Rhea to. Alan? Nagulat naman si Rhea nang biglang sumulpot sa likod niya ang binata kaya nahampas niya na lamang ito ng dalang basket. Aray ko, hindi ako mamamatay sa sakit eh. Mamamatay ako sa pagmamaltrato mo. Ikaw kasi, nanggugulat ka lang bigla. Sino ba kasi ang may sakit na kayang maglakad-lakad? Nagkukunwari ka lang ata eh. Hindi masama pa rin talaga ang pakiramdam ko. Kinakaya ko nga lang bumangon kasi wala naman yung asawa ko na mag-aasikaso sa akin kapag masama ang pakiramdam ko. Asawa? Ikaw. Pero ngayon, nandito ka naman na. Pwede na akong mahiga. Pagkasabi ni Alan noon ay humiga na siya at ibinalot ang sarili sa kanyang kumot. Sa upuang kawayan pa siya humiga sa may sala para daw makita niya ang dalaga na kaya napailing-iling na lang si Rhea kaya nagpigil ng ngiti. Sa upuang kawayan pa siya humiga sa may sala para daw makita niya ang dalaga na kaya napailing na lang si Rhea habang nagpipigil ng ngiti. Iniligay naman ni Rhea ang dala sa lamisita sa harap ng hinihigaan ng lalaki. Ang dala niyang basket na may lamang pagkain at gamot. Matapos ilabas yon ay pinaupo niyang lalaki para kumain. Agad namang sumunod si Alan sa dalaga at tinubos ang dala nitong mainit na goto, pati ang kasamang itlog. Ininom niya rin ang gamot na dala ng dalaga. Sa tingin ko, mas gusto ko pang may sakit ako para lagi kang nasa tabi ko. Ayaw mo kasi akong lapitan pag wala akong sakit. Tumigil-tigil ka nga. Mas ayos kapag hindi masama ang pakiramdam mo. Ang dami mong alam. Hayaan mo na kasi ako magpaliwanag. Tulad ngayon na tayong dalawa lang. Paano mo malalaman kung ano talagang nangyari? Tulad ng hindi ako nagpapatakbo ng kumpanya nun nang atakihin sa pusong tatay mo. Nagtataka namang tinitigan ni Rhea si Alan. Ang pagkakaalam niya ay Alan din ang pangalan ng presidente ng kumpanyang yon noon nang mamaalam ang ama niya. My dad is Alan J. While I am Alan James. Ganun niya ako kamahal. Pati pangalan ko di pinilampas. Ha? Pero di ba hanggang ngayon, tinutuloy niyo pa rin yung project? Eh di wala kang pinagkaiba sa tatay mo. Listen, Rhea. Pinatigil ko na. Yun yung inaasikaso ko sa loob ng 2 buwan. Di na ako nakatawag sa'yo because I got into accident. Ikinuwento ni Alan kay Rhea na si Ella pala ang may pakana ng lahat ng nangyari. Ang pagka-stranded niya sa probinsya ay ang babae rin ang may pakana. Gusto pala nitong ito ang mamuno sa 2 kumpanya, kaya gano'n na lang ang pagkagusto nitong mamatay si Alan. Pati ang pagka-aksidente ng lalaki ay ito rin ang may gawa. Nang umayos ang pakiramdam ni Alan, ay tinakot nito ang lalaki na ipapapatay nito si Rhea kapag tinawagan niyang dalaga. Wala namang nagawa ang lalaki kundi sundin yon dahil alam niyang hindi nagbibiro ang babae. Ayun, kailangan kong tiisin ng mga araw na hindi kita nakakausap. Lagi siyang nakabantay. Pati magulang ko ay hawak niya sa leeg nun dahil baon kami sa utang. Pero bago ko pumunta dito, inayos ko yun. So, all this time, hindi totoo yung mga sinabi niya? Oo, hindi totoo lahat ng yun. Siyang may gusto sa lupang to. Nagkataon lang na partner nila ang kumpanya namin and used our company's name to their dirty works. I'm sorry. I'm so sorry, Rhea. Kung napaaga sanang paghawa ko ng kumpanya. Umiling naman si Rhea at saka niyakap ang lalaki. Di niya alam na biktima rin pala ang lalaki ng kapangyarihan. Iniwan niya pa ito kung kailan kailangan itong suporta niya. Dahil sa isang maling akala,
Kung nakinig sana siya rito ay hindi ito mas nahirapan pa. Sorry. Sorry, hindi kita pinakinggan agad. Babawi ako sa'yo. Promise. No, it's okay. Hindi mo din alam. Huli ko lang rin kasi nalaman. Mahal na mahal kita, Ria. Kaagawin ko ang lahat para sa'yo. Mahal na mahal rin kita, Alan. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Simula noon ay nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng pamilya ni Ria at Alan. Matapos ipakilala ng lalaki sa mga magulang ang nobya, ay pinakasalan niya na ito. Napakulong na din nila si Ella na punot dulo pala ng lahat. Simula noon ay wala nang nanggulo pa sa kanila. Matapos ikasal ng dalawa, ay nagkaroon sila ng sariling pamilya na puno ng saya, pagmamahal at kapayapaan. Doon nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Ria at Alan na lumaban hanggang dulo at hindi pumayag na mabuwag ng mga hamon na alam nilang kayang-kaya nilang lagpasan at solusyonan. Minsan akala natin ay napaka-perpekto na ng buhay kapag meron kang pera, pag mayaman ka. Ngunit sa totoo lamang, habang lumalaking kinikita mo, ay mas maraming problemang dumarating sa'yo nang hindi mo namamalayan. Kaya matuto tayong makontento sa kung anong meron tayo at huwag isipin na tanging pera lamang ang magiging solusyon sa lahat ng bagay. Mas maganda pa rin na maging makatao. Dahil madali lang maging tao. Ngunit mahirap ang maging makatao, lalo na kapag pera na ang kumukontrol sa'yo.